Para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, pamahalang lungsod ng San Pablo ginunita ang ika-81 araw ng kagitingan. Balay Silangan Reformatory Facility graduation rites matagumpay na isinagawa. Ika-38 regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa noong April 2 via Zoom. First quarterly meeting ng San Pablo City Implementing Team isinagawa sa City Library. Mga kawani ng LGU-SPC dumalo sa Orientation on Gender Sensitivity. Barangay Information Office patuloy na isinasaayos ng City Information Office. Ruta mula sa SPC Tulipa tinalakay sa pagpupulong muli ng San Pablo City Local Public Transport Route Planning Team. At narito ang mga detalye. Pamahalaang lungsod ng San Pablo, ginunita ang ika-81 araw ng kagitingan. Sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante, ay pinungunahan ni City Administrator Larry S. Amante ang paggunita ng pamahalaang lungsod sa ika-81 araw ng kagitingan noong April 10, 2023 sa harapan ng dambana ng mga bayani Alikbusan Monument, Doña Yolandia Park. Nag-iisa sa paggunita ang mga pinuno at kawani ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod, Veterans Federation, Liga ng mga Barangay, opisyales at kawani ng mga national agencies at mga civic organizations. Ayon kay Engineer Aaron Cabrera, Chairman BOD ng Red Cross SPC Chapter, hindi dapat ginugnita ang pagbagsak ng bataan. Manapay ipagdiwang ang kagitingan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Mga doctors, nurses, kawani ng gobyerno, miyembro ng iba't ibang civic organization, at ibang samahan na pawang naglilingkod para sa kabutihan ng Pilipino. Sa mensahe ni Vice Mayor Justin G. Culago na pinapawat ni Chief of Staff Egay Collado, na maaari tayong gumawa ng maliliit na bubuputing bagay sa mga araw-araw na nagsisimula muna ito sa ating mga sarili. Binanggit naman ni City Information Officer Gali Galicia ang mensahe ni Mayor Vicente B. Amante na ang lahat na ituturing na bayani maaaring ipakita ang kagitingan sa paggawa ng mabuti para sa kapwa. Ito si Angelo Rojas, nag-uulat. Sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante bilang City Anti-Drug Abuse Council Chairperson, ay matagumpay na naisagawa ang graduation rites noong Abril 3 sa Balay Silangan Reformatory Facility sa Barangay San Gregorio. Ang tatlong enrollees sa Balay Silangan ay nakakumpleto na ng kanilang kinakailangang 45 araw sa nasabing reformatory facility. Matagumpay na naisagawa ang graduation rites sa lubos na pakikipagtulungan rin ni City Administrator Larry S. Amante. Sa mensahe ni CLGOO Maria Alma Barrientos ng DILG San Pablo City, ay lubos ang kanyang pasasalamat sa pamahalang lungsod ng San Pablo na naging matagumpay ang Balay Silangan sa tulong at suporta ni Mayor Amante. Dagdag pa niya na dapat ang Balay Silangan ng lungsod ng San Pablo ang maging benchmark model ng iba pang itatayong balay sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakiisa rin sa programa sina PIDEA Provincial Officer Mark Anthony Pehemino, Parole and Probation Officer Archie Gache at Pastor Senen Piscina. Nancy Bellarmino, nag-uulat. Ika-38 regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa noong April 3, 2023. Patuloy sa pagsasagawa ang Sangguniang Panglungsod ng Lungsod ng San Pablo sa pamumuno ni Vice Mayor Justin G. Culago at lahat ng konsihal ng lungsod na mga mahalagang resolusyon at ordinansa para sa kapakinabangan ng lahat ng mamamayan. Ang mga nasabing kautusan at batas sa kanilang napagtibay ay agaran namang naipapatupad ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante. Sa isinagawang 38 regular session ay kanilang tinalakay ang paglalaan ng supplemental budget para sa construction ng gutter wall at repair ng gates at bakod ng Doña Yolandia Park. Proposed ordinances ni Council Martin Adriano na instituting and implementing the registration of ownership of agricultural and fisheries machinery and equipment. Kay Councilors Martin Adriano at Councilor Angie Yang naman ang mandating all fish cage operators of the 7 lakes to use extruded floating feeds in rearing freshwater fishes. At kay Consul Richard Pabico na establishment and operation of a multi-purpose convention center in the city of San Pablo.
Marjorie Gatchalian, nag-uulat. First quarterly meeting ng San Pablo City Implementing Team, sinagawa sa City Library. Pinangunahan ng City Population and Nutrition Office sa pamumuno ni City Population Officer Maylin P. Derequito. Ang first quarterly meeting ng San Pablo City Implementing Team ukol sa pagpapatupad ng Republic Act No. 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Kaninang umaga na ginanap sa City Library building ng ating lungsod. Ang pagsasagawa ng pagpupulong ay tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante at dinaluhan ng kawani ng City Population Office, City Civil Registrar, City Health, City General Service, City Social Welfare, Sagodoy ang Panlunsod at DILG-SPC. Dumalo rin ang kinatawan ng KLBL, Emerald Lions Club at Apex. Inilahad ang lahat ng programa sa ilalim ng batas na ito at tinalakay ang mga issue na kailangang bigyang pansin upang mabigyan ng kaukulang solusyon. Nag-uulat din ang kanilang accomplishments ang CHO, PAPCOM at CSWDO. Ito po si Ryan Rafael Rodriguez, nag-uulat. Mga kawani ng LGU-SPC, dumalo sa orientation on gender sensitivity. Dumalo ang mga kawani ng iba't ibang tanggapan ng City Accounting, Agriculture, Assessor, BPLO, DRRM, Budget, Engineering, Health, Planning and Development, Traffic Management, Treasurer, General Services. Nagsilbing resource speaker si Local Government Operations Officer 2, Hana Cristel R. Castro ng DILG Laguna at Gender Development Provincial Focal Person. Ang mga GAD programs na ipinatupad ng pamahalaang lungsod ay sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante at sa pagtataguyod ni City Administrator Larry S. Amante. Ang isinasagawang orientation ngayong araw ay sa pangunguna ng City Human Resource and Management Office sa pamumuno ni Engineer Diosdado A. Biglete, concurrent CHRMO. Ito po si Dean Almanza, nag-uulat. Abril 11 ay nagsimula na ang pagbisita ng ilang kawani ng City Information Office o CIO sa pamumuno ni City Information Officer Enrico B. Galicia sa iba't ibang barangay sa lungsod ng San Pablo upang patuloy na maisaayos ang Barangay Information Office. Ang mga nabigyan ng assistance ng CIO ay ang mga barangay ng Atisan sa pamumuno ni Barangay Chairman Renato Guevara at Barangay Information Officer Reynante F. Manalo, San Isidro sa pamumuno ni Barangay Chairwoman Hasmin S. Alcantara at BIO Engelbert A. Apiles, Santa Maria sa pamumuno ni Barangay Chairman Joel B. Quinto at BIO Erica T. Banayo, Solidad sa pamumuno ni Barangay Chairwoman Teresa T. Gonzales at BIO Alvaro C. Herrera. Patuloy ang pagsasagawa ng adikain na ito ng City Information Office alinsunod sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante upang mas makalapit sa mga taga-barangay ang iba't ibang serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ito po si Nancy Vidal, nag-uulat. Sa atas ni Mayor Vicente B. Amante at San Pablo City Local Public Transport Route Plan, Chairman ay itinaguyod ni City Administrator Larry S. Amante ang pagpupulong muli ng San Pablo City Local Public Transport Route Planning sa SPC Multi-Purpose Convention Center. Ayon kay City Administrator Larry S. Amante, nalubos ang kanyang pakikiisa at suporta sa anumang tatalakayin at pagkakasunduan sa nasabing pulong. Napag-usapan ang planong modernization ng jeepney ng buong bansa. Nihahanda na rin ang mga requirements na isusumiti sa LTFRB para sa pagkakaroon ng biyahe ng jeep mula San Pablo City to Lipa at Lipa to San Pablo City. Evelyn Aquino, nag-uulat. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakakatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CIO Weekly Report.